I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. May sinabi po ang Pangulong Marcos Jr. mga kababayan dahil sa mga kababayan natin hindi nakakaintindi kung bakit nagtaas ang mga langis. Ika nga ang langis sa pandaigdigan, ika nga dahil nga dan sa tensyon dyan sa Middle East. So nagtaas ang mga krudo, mga mga langis nga. So dahil dito, anong sinabi ng Pangulo mga kababayan? Ayan sabi niya dito mga beswa, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hindi ito ang panahon para dagdagan pa ang gastos ng ating mga commuter. Kaya pinag-utos ko sa DOTR na ipagpaliban muna ang fare hike. O yan sinuspindi muna ang fare hike sa pampublikong sasakyan. Sa halip na paggagaanin natin ang araw-araw na biyahe. May libreng sakay, may diskwento sa pamasahe at may dagdag na suporta para sa ating mga transport workers. Gagawin natin ang lahat para manatiling maayos at tuloy-tuloy ang biyahe ng bawat Pilipino. O ayan guys para kumpleto detalyado, siyempre shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Eto na, March 19, 2026. Magandang araw po sa ating mga minamahal ng kababayan. Alam niyo po, pag-gising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man, kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alakanin niyo po ninyo ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, ang masasabi nyo. O, di ba? Aksyon kaagad ang ginawa ng Pangulong Marcos Jr. Tapos yung iba hindi nakakaintindi. Kumbaga sinisisi pa yung pamahalaan dahil nagtaas yung langis. Grabe naman. Parang wala kayong isip Hindi yun nakikita yung gera sa Middle East, yun ang dahilan. Hindi na po natin kagustuhan yun kung bakit nagkaroon ng gera. Natural, siyempre, pag may gera, apektado ang buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, di ba? Sana naintindihan nyo rin yun. Yung mga nagwiwilga naman, ako po, grabe naman kayo. Parang akala nyo naman, pinagkait kayo ng kalikasan or ng mundong ito. Grabe kung makapagsalita. Hindi ba nakita yung dahilan? Sus Maria Joseph. Di ba? Ayun, at least, si Pangulong Marcos Jr., hindi na aabot ng 1 linggo.
action kaagad. Ilang araw lang, one day, na nagkaroon ng gulo sa Middle East. Tumaas bagya yung mga gasolina, crudo, o mga premium ba yan? Ang Pangulo, to do rescue kaagad. Inuna yung mga chauffeur na mga tricycle driver, cash assistance, one day ago. Ito na naman, di ba? Panibagong magandang balita ito. Makikinabang lahat. Ano man ang kulay ka, makinabang talaga dito sa sinasabi niya. Di ba? Pinatanggal niya yung fare hike ng mga pampublikong sasakyan. Buong Pilipinas yan. You see, mga beswa, ano pang masasabi natin sa Pangulo na ito? Ang bilis ng action niya kasi ayaw niya na mahirapan din ang ibang, ibig sabihin mahirapan ng ating mga kapwa Pilipino, pero yung iba naman grabe kung makapagsalita sa administrasyon, wagas. Di ba? Parang umaasa na lang kayo sa hulog ng langit, no? Magtrabaho din kayo eh. Ayan. Yung iba naman grabe kung makapanghusga sa pamahalaan. Parang wala kayong mga mata na hindi nyo nakikita yung nangyayari sa Middle East, kung bakit nagmahal yung langis. Sabi ko, di ba? Buong mundo po yan. At least ang Pangulo may ginagawa. Action kaagad. You see, di ba kayo natutuwa niyan? Tayo lang mayroon yan. Sa buong mundo siguro. Napakabait ang Pangulo eh. Inaalala niya yung kapakanan ng mamayang Pilipino. You see, pero yung iba, nagreklamo pa ng reklamo. Tumulong ka na nga, reklamo pa din. Pag walang ginawa ang gobyerno, reklamo. Pag may ginawa ang gobyerno, reklamo din. Hay nako, ewan ko dito sa mga anti-Marcos na ito. Kahit sino umupo sa Malacanang, ganun din. Di ba? So yun guys, ano po ang masasabi nyo? Ako, natutuwa ako. Thank you Mr. President sa aksyon na agad na ginawa mo. Tunay kang ama ng bayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Nababus. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes mga beswa. Bye everyone.